Welcome ulit sa bar exam. Ito yung pangatlong episode natin. Ako nga pala ulit si Amp at welcome ko kayo dito. Disclaimer lang, una sa lahat ay hindi ako eksperto sa bagay na to. Gusto ko lang talagang suriin kung bakit nga ba gumagana yung mga bara, no? Yung mga wordplay, yung mga angles. Susubukan natin na suriin at himay-himayin yung mga yan. At syempre gusto ko din palang magpasalamat sa Motus Battle League. Syempre kay MZite sa pagpapagamit na itong mga footage na to. Hindi ako eksperto dito. Hindi to opinion ng eksperto. Judge na rin naman itong mga battle na to. Talagang nagbibigay lang tayo ng reaction at commentary sa mga mapapakinggan natin ng mga bara dito. So, yung papanoorin pala natin na battle ngayon, bahagi pa rin to ng event na Kalisag. Ito ay bakbakan sa pagitan ni Tolitz at ni Matina. Sa tingin ko, MC versus FEMC na battle. Isa to pala sa na-appreciate ko sa Motus, no? Ang dami nilang maraming mga FEMC na bumabattle dito sa Motus Battle League. May iba dito nakarating na rin sa big stage, sa flip top, no? Pero yun, ito yung papanoorin natin ngayon. Tignan natin, makakapasa kaya sila sa bar exam. Umpisahan na natin. Nagkointos kami, nanalo si Matina, pinili niya mauna, si Tolitz, unang banat para kay Tolitz, pinasas... Yo! Inside! Seryoso, binigay mo sa akin si Matina? Ang bobo naman! Magandang laban pa sana to kung si Antonio na lang! Motus game! Yeah! Ganda, no? Doon pa lang parang ganda yung ano na yun. Vision, kumbaga kung sakali, kasi meron siya, kumbaga imbis na yung alaban yung binigay, parang ayaw niya daw dun sa alaban niya kasi mas gusto niya sana na lalaki o si Antonio. Tingin ko si Anton yung tinutukoy niya dito. Si Antonio Bathan, yun yung tingin ko na call out niya dito. Pero sa perspective ng battle rap, kumbaga parang tinitignan nila yun as kumbaga walang babae, walang lalaki dito, pantay tayo dito. Tingin ko ganun yung perspective dito. So, check natin, tuloy natin. Kalaban ko ngayon, si Binibining Matina. Ito yung tipo ng babae na kahit sa damuhan, pwede mong matira. Pag ito naging jowa mo, maya't maya yung away tapos palaging mali ka. Pero pag pinakitaan mo ng kargada, maya-maya batina. Ganda nung rhyme, no? Ganda nung rhyme scheme na yan. Matina, alam mo bang araw-araw gusto kitang makita? Pag tinititigan ko larawan mo, madalas akong manghina. Pag ako naging mangkukulam, ikaw gagamitin kong manika. Lahat. Kala ko pa naman kaya gusto makita kasi parang crush gano'n. Gagamitin pala daw na pangkulang. Ang gagawin ko sa'yo, hindi mo magugustuhan. Habang tinutusok-tusok kita, pati si Angelica Kang naaapektuhan. Di ba may... Sino yun? Hindi ko kilala yun. Kung kilala nyo kung sino yung Angelica Kang, drop nyo sa comment. Skandal ka? Matagal na yung balita. Sa mga porn site, madali lang yung makita. Yung video niya, binenta ko sa mga tito sa probinsya. Kaya yung Pasig, niluwas ko ng may kita. Si Tolitz, nagpakalito at tsensa kasi yung kwento niya, nilabas ko sa Maynila. Galing, no? Tuloy-tuloy parang, ngayon ko lang napansin, tuloy-tuloy parang pala yung rhyme scheme niya sa Matina. A-I-A. Nice.
Nung naging kayo ni Antonio, maraming nakapansin, lumalim yung sulat. Yun pala, kaya pala kino-call out. Yan si Antonio. Siguro girlfriend ba to ni Anthony? Hindi ko kilala. Hindi ko sure eh. Halatang galing nga kay Anthony, paano mababaw sumugat? Seryoso? Ginawa mo siya para sa malalim na sulat? Kapalit ay makapasok dyan sa mababaw mong sugat? Sana ako nalang ginawa mo para yung kaalaman mo lumago pa sa akin. Pag binaunan kita ng kargada ko, lalo kang lalalim. So, medyo pet peeve ko yung ganyan. No? Nasa kalagitnaan ng battle, nag-open siya ng phone. Hindi ko alam, baka nag-check ng mga writtens. Hindi ko alam. Hindi ko masyado makita yung screen. Matina! Halika! Ayun no, parang nagtitingin sa notes. So. Siguro, hindi ko sure pero parang feeling ko nagtitingin siya sa notes. Siguro, nagre-review ng bars sa kalagitnaan ng battle. Masok ka sa kwarto ko, papaunguling kita hanggang lalamunan mo ay mautas. Ayun no, para siyang base sa nakikita ko sa picture, para siyang picture ng papel. Tingin ko nandun yung sulat. Hindi pala sa notes. Tingin ko parang nasa papel siya tapos pinicturean. Ay, kiss dyan, matina. Pero, natin. Balikan ko konti para maano ko yung mga nito ulit. Kita ng kargada ko, lalo kang lalalim. Matina! Halika! Pumasok ka sa kwarto ko, papaunguling kita hanggang lalamunan mo ay mautas. Tas pag naghubot-hubad ka na, duduran lang kita, para madulas. Ako yung tito mo na nag-utos sa'yo na magtinda kang kandila. Tapos titirahin kapag uwi mo pag magapang walang kita. Matina! Alam ko meron kang halimaw sa pagitan ng dalawang hita. Yan ay ngangasab-ngasabin ko kahit mangasim-ngasim na parang dalang hita. Sabay pasok ng sagad kahit walang dalang mantika. Kahit na amoy hima, makikita nyo si Jordan labas dila. Matina! Mukha kang Latina, Pilipina, Pilipina. Ano kala mo, tang twister, mali ka. Ganto ako dumila. Kaya kubkob tong bataan. Contrary sa in-expect ko kanina, no? Na kapag parang feeling ko kasi napaka-common na yun no? Pagka gagamitin mga ganitong pag femsi yung kalaban mo. Tapos parang mga ganito about sa tirahe or explicit ba na na parang fantasy porn. Parang masyado siyang mababaw. Though maganda yung rhyme, sayang. Pero parang nag-stick siya lang dun sa angulo niya. Tuloy natin. Sinuko na sa akin kasama bandila hanggang makatal sa galit si Antonio dahil para kang sinakop ng Kastila. Kinulit ko lang yung diwa, pinagmukha ka pang alila, di lang to basta may suntok, pati kumbo ko may sipa. Pinakita kong mahina, kung patalasan lang na wika, mismong ikaw ngayon magsabi kung sino walang bisa. Time! Hands up! Ganda nung halos buong round niya, nag-stick siya halos, mostly siguro mga 60 to 70% siguro nung niya, nag-stick siya dun sa rhyme scheme na AIA. Galing nun, medyo mahirap yun, medyo mahirap gawin yun. Kumbaga isang buong verse mo sa isang rhyme scheme lang ang ikot. So, nice.
props sa ano sa rhyme skills. No? Tingnan natin yung round 1 ni Martina. Mahal ko yung battle rap kaya nga ako nandirito. Pero grabe galit mo para bigyan ako ng MCing di naliligo. Babanatan kita at malabo ka nilang tulungan. Kasi kahit magbababars ka dyan, mukha kang galing kulungan. Ano yan? Bars, kulungan. Nice. Hip-hop yes, pero hilod X. Uy, bago magrararap, baka pwedeng ligo-ligo din. Aroma mo para sigarilyo, amoy nikotin. Walang pipigil sa akin pag titripang kita dito sa gitna. Sisigaw ako na Manya! Para may sumapak sa'yo bigla. Ano tingin mo? Ha? Sa totoo lang, wait lang, sa totoo lang ang hirap mong sulatan. Ni hindi ako makapaglibang. Imagine nyo habang nagpa-practice, iniisip kong kalaban libag. Kaya pala ang mo tingnan dito. Mukhang sa araw bilad. Kung ganito lang magiging BF ko, kakain na lang ako ng bilat. Ay hindi, Bicol Express. Bicol Express. Kasi naman, malabo na tong gumwapo kahit mag-alak pa. Tanggapin mo na lang na talagang pangit ka. Tsaka subukan mo akong tawaging Inday. Mararanasan mo pa anong wasakin. Inday nga eh, sanay magpatiklop. May kalalagyan ka sa akin. Anong tingin mo? Magpapabaya ako sa laban natin? Yan ay malabo. Di ka uubra. Unang tingin pa lang sa'yo, mukha nang mabaho. Sa bagay, pag pangit, kailangan pa ng extra effort para agatin ng mga tao. Habang ako, konting pa cute at malinis na performance, sure na ang panalo. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Hindi rin. Hindi ka na nag-work ang battle rap, Martina. Siyempre, at least for me, no? Siyempre, maganda patas, no? Patas natin tinitignan yung mga ganyan. Lalo dito sa bar exam. Walang babae, walang lalaki. Kumbaga, conforme pa rin sa, hindi sapat yung malinis na performance. Kailangan magandang performance dapat. Quality na performance. Sayang, nandyan ka na eh. Kaya, alam mo yun, gawin mo na yung pinakamalakas na kaya mong gawin, di ba? Tuloy natin. Hindi ka welcome dito at double meaning pag sinabi kong di ka makakaisa dito. Para sa kampyonato, handa akong pugutan lahat ng pinapila. At kahit pangit kalaban, at least may maganda akong pinakita. Yun yung round 1 ni Martina. Feeling ko mas maigsi yung round yan. Hindi ko alam kung may usapan ba dito sa oras sa Motus. Wala rin ako nakikita na yung timer. So, hindi ko alam kung siguro kanya-kanyang usapan na lang. Pero parang tingin ko mas mahaba yung round nito ulit. Pero sa round 1, bibigyan ko ng points yung difficulty, yung ginawa ni Tolitz na halos nag-stick siya sa isang rhyme scheme ng isang buong round. Tapos nakagawa siya doon ng mga nakakatawang mga punchline, no? Yun, tingin ko mas may highlights si Tolitz para sa akin. Round 1, Tolitz. Yan natin round 2. Yeah! Pinanood ko laban nyo ni Tikas. Nakakahiya kayo pareho. Habang pinapanood ko yon, sinigurado ko na yung kwarto ko sarado. Inday, di ba? Habang pinapanood ko yon, sinigurado ko na yung kwarto ko sarado. Para kayong mga katulong na nag-aaway kung sino maglalaban ng may taing brief ng amo nyong Arabo. Kung makapanlait ka kay Tikas, akala mo naman maganda ka. Hindi ka maganda, tanga. Pangit lang talaga siya. Uy, ang sarap. Spaghetti. Grabe naman yun. Sa oras ng gabi, mag-a-adds ng spaghetti, no? Rap. Tuloy. Pililia pala to. Siyan. Laguna. Get tuloy.
Yung kapangitan ni Tikas, mukha siyang pagod na chimay. Yung kagandahan mo, mukha kang bagong sahod na inday. Sabi niya nung round 1, yung sabi ni Matino yun, yung inday daw, no? Tapos sabi niya, titiklop. Parang ganun, titiklop. Yeah. Pero tingnan natin. Hindi naman porket na sabi na hindi na pwedeng gamitin sa'yo. Paano kung mas creative niya na magamit yun, no? Ang gulo na yun. Yari pa din. Score pa din yun. At tingnan natin kung makapunto siya dito sa Inday. Inday angles niya. Nang dahil sa'yo, sumikat pa yung linya niya na, masarap naman ako, pwede kong takpan ng unan. Ganong klase ng babae, ang sarap tuluyan. Pagka ganun pumasok sa kwarto ko, anong takpan ng unan, lampasin ko yun ang upuan. Pero sa'yo, Hindi ko ilalin. Sayang. Pero ang ganda ng punchline. So, nakakatawa yun. Siguro, PMC sa PMC yun, yung battle na yun ni Matina. Tapos, nakakatawa sa tuloy. ready ako makipaglampungan. Yes! Doon tayo sa kwarto mo, tapos yung picture ni Antonio Batan, yun ang takpan natin ng unan. Libutin natin mula sa kwarto, sa sala, pati sa kusina. Huwag natin patawarin, pati ibabaw ng kubeta. Isasandal kita sa wall, tapos papaangatin hanggang makaabot sa kornisa. Pag naabutan tayo ng tatay mo, magpapanggap akong kortina. Pero alam kong ilusyon lang naman ang lahat ng iyon sadyang hindi ko... Yeah, yan yung sinasabi ko kanina, mga fantasy porn na common pagdating sa babae. Yun, bumalik siya dito ulit sa angle na to. Pero yun, mas nakakatawa yung mga niya dito. Tuloy natin. ko lang kayang manahimik. Matina, ikaw ang matagal ng babae sa aking panaginip. At ngayong nasa harap na kita, ikaw ay napakagandang pugad, ako ang iyong ibon. Sa wakas, nagkatawang tao na yung babaeng madalas kong tinitingnan sa libro ng Avon. Matina, marami na tayong mga anak, hindi mo lamang nalalaman. Kaso sa kasamaang palad, lahat sila natuyo na sa basahan. Kadiri. Matina, pag tinititigan kita, ako ay lumulutang. Kung para kay Antonio, ikaw ang babae sa likod ng pakbet, para sa akin, ikaw ang paborito kong ulam. Tinola, walang halong Sige lang. bobola, kagaya ng pangako ko sa iyo na hindi ako ang mambababae. Sobrang paborito kita, kaya kitang kainin habang tumatae. Matina, alam ko ang ibigin kay Malina. Makasalanan ng mga kamay ko at parang gusto kong ipako. Pagkat sa tuwing makikita ko yung dalawang bundok sa harap mo, lumilipad sila na parang gusto nang dumapo. Matina, gusto kitang madama. Sa umaga, sa gabi, tayo lamang dalawa. Dito ka lamang sa tabi ko. Hindi kita hayaang mawala. Ayoko maglaho ka na para lang bula at para walang magtangka. Bago ako umalis, papahirang kita ng tayo sa mukha. Ang ganda na sana parang nag-shift siya sa parang love letter. Parang naging Dear Matina. Gano'n. Di lang talaga ako fan ng mga ito yung isang ayaw ko na sa mga MC versus FEMC na battle. Kumbaga dahil parang expected na may mga ganong angles talaga, like yung mga fantasy porn na ganyan. Parang fantasy na intimacy. Di ako fan ng ganon kasi
I believe na, call me na old school, no? Pero I believe na ang babae dapat nirerespeto, dapat minamahal, at inaalagaan, hindi binabastos. Sa akin lang naman yun, that's my personal opinion. Siguro, syempre, dahil given um, ako, may asawa ko, tapos yung anak ko pa, babae din, kaya um, ayoko na, ayoko nang, tsaka siguro, kahit di naman eh, baga, um, itong mga to naman, may mga nanay naman to, no? Kahit wala kang asawa, wala kang anak na babae, pero yun lang, alam mo yun, parang yun lang na, imagine mo na lang na yung mga sasabihin mo, sasabihin sa nanay mo, matutuwa ka ba? Pero syempre dahil nga nasa battle rap na battle rap na um, context, yeah, yun. Parang sa iba nagiging um, acceptable na lang yung ganun. Para saan lang naman, pero na-appreciate ko pa rin naman yung kagaya no, yung round 1, yung difficulty ng mga ng kung paano niya ni-rhyme yun. Appreciate ko pa rin yung art form behind it. Pero yung substance mismo, I don't agree with that. Saan lang naman. Tuloy natin. Kaya lahat na nangyari sa atin, secret lang. Kung pwede, pakitikom ang bibig. Mananatiling pipinsaksi ang mga gamit sa silid. Tiyakin mo na yung lihim may mapapanatili. Pinagbigyan ko lang ang iyong mababaw na hilig. Kung sa spoken poetry kanya na paibig, ngayon sa spoken poetry kita mapapataibig. Sorry. Ang ganda nun. Ang ganda ng ginawaan niya na yun. No? Tingin ko nga, no? Parang base sa mga barang, siguro girlfriend nato ni Anthony. Pero yun, ang nagustuhan ko doon, ang galing ng mga sinabi ni Tolitz dito. Kasi kanina, nagpa-fantasy porn bar siya, parang may mga sinasabi siya na yung mga litrato, yung mga una, yung mga kortina, ganyan. Tapos doon yan, ni-wrap up niya ng parang yung mga lang daw, yung mga gamit lang daw sa kwarto, yung saksi dun sa mga nangyari, no? Tapos kung sa spoken poetry daw siya napaibig sa spoken poetry din. Ang galing, parang ginawa niya na nga na parang yung Dear Matina niya, parang ginawa niya na parang medyo matalinhaga naman. So yung parang yun yung parang spoken poetry niya, love poem niya para kay Matina. Tapos biglang dun pala daw siya mapapatay. Ang ganda nun. Solid. Kala ko, malakas magpakawala yung Tolitz. Ngayon ko na-realize na parang nagwawalang totits. Spoken poetry. Totits o otits? Hindi naman. Pag tito, di ba? Pag sa mga slang, otits yun eh. Hindi naman totits eh. Oo, at least dito sa amin ha. Baka sa iba may iba na totits yung tawag pa sa tito. Tuloy. To be honest, ang baho ng hininga mo. Tahol ng tahol, masyado nag-iinaso. Sa lahat ng iyong itinira, hindi man lang ako nauga. Mabaho lang hininga mo, pero walang malakas na buga. Tsaka, sigaw ka lang! Sigaw! Sige, sigawan tayo! Ah! Sigawan tayo! Kung magtatalak lang to dito, dapat di na sinali. Anong silbi ng sigaw kung wala namang sinabi? Nakikinig lahat habang binubungangaan ko ay ikaw. Pumuro sa iyong bibig, suntok na kasing sakit ng singaw. Pag ako nagparinig, may manginginig. Pag ako na nagapoy, may mangingitim. Sasakit lang ang puson kapag nagpipigil. Wala akong balak mag-ipon, di kita titipirin. Kung usapan lang ay bana, tira ko ay dibitin. Ako dapat, hindi si Makoy ang nasa main event. Kaya huwag ka pasigat. Lalo mata ko'y nagdidilem, makakatikim ka na mas masakit pa sa batang nagngingipin at alam naming mukha kang pido, pero wag mo kong binabata. Sinadya kong laiting ka para ramdam mo kung paano minamama. Titirahin kita dito ng walang kaawat-awat.
Hindi ka titigilan ng magmukhang kaawa-awa. Ibang klase ang pagdali, magkabila ang hinahasa. Ngayon, anong pakiramdam na si Tito naman ginagahasa? You know, parang iksi talaga ng mga rounds ni Matina. Parang feeling ko nga, parang 16 bars lang yun eh. Parang pang 1 minute round lang. So, round 2, para sa akin, Tolits pa din. Pero, tuloy natin. Tignan natin round 3. Pero maganda yung closer. Maganda yung closer ni Matina. Parang, alala ko dito yung parang siya naman daw yung ang bata. Parang reverse naman. Pero hindi naman siya gumamit ng mga parang mga fantasy porn bars. Pero yun, maganda. Maganda. Na-close niya naman ng maayos yung round niya. Yun. Yan natin yung round 3. Mabaho daw ini ako! Gago ba to? Bago battle natin, nag-listerin ako. May ebidensya. Ang galing yun May ebidensya no? Nag-listerin daw Nag-plug pa ng nag-plug pa ng product sayang. Baka naman ka na sana. Malay mo, sponsor nga ng battle. Oo nga parang ganda niya Parang kasi sa mga pwedeng i-leverage ng mga battle rapper doon. Promote ng products ng mouthwash kasi syempre talagang nagsisigawan sila lagi sa mukha kaya parang parang ganda ng commercial commercial ng Listerine tas nagba-battle rap tas nagsisigawan sa mukha pero hindi sila kasi mabango pa rin yung hininga kasi nag-Listerine or kung ano mga mouthwash sayang yung mga dyan yung mga brands na mga mouthwash dyan i-leverage nyo na to kunin nyo ng mga endorser Invento ang puta. ang gandang rebuttal din pala by the way solid na rebuttal kasi mula round 1 pa lang, parang yun yung laging sinasabi ni Matina ito ulit yung about sa bad breath daw. Parang may pa siya, may props pa siya dun sa rebuttal niya. Solid. Shoutout sa Mighty. Seryoso? Singer ka? Sakit mo sa tenga. Sa boses mo wala ng gamot kahit sa butika. Bagay sa'yo ipabaril sa luneta. O kaya naman ikulong sa loob ng stock room kasama si Pacquiao para masuntok ka sa bodega. Kulong sa bodega, sununtok pa sa bodega. Ayos yun. Ganto itsura ni Shishuka pag nirape ni Nobita. Pwede tong artista tagapunas ng puwet ni Sharon Cuneta. Pwede rin naman bida. Ginagangbang sa telenovela habang tinitira ng dart tapos nakabitin sa umiikot na ruleta. Matina! Ikaw na ba sagot sa dami ng problema? Pwedeng papakin kasi kutis Nutella. Si Matina sa musika kung umasta kala Morena, imitation lang naman ng galawan ginagaya Morena. Galing, napapansin ko kanina pa mula round 1 talagang nag-exhibition talaga ng rhyme si Tolits. Kaya niya mag-extend ng rhyme scheme na hindi lang hanggang 4 bars. Talagang ini-extend niya. Solid. Props sa iyong rhyming ability. Kakagising ko lang mula sa pagkapikit. Ang kalaban ko ngayon ay babaeng maliit. Para makilala kung kani-kanino didikit. Hindi pa to sikat pero sa mata ko masyadong masakit kasi feeling sikat.
Sa flip top, kung umasta to, kala mo flip top MC. During battle, tumutungtong niya sa mismong stage. Dumaan galing sa Gedli, real talk. Nakita kita nung laban ni Tips D at saka Batang Rebelde. O alam ko may passes ka sa VIP pero doon sa mismong stage, tanga, hindi ka doon pwede. Diba, M-site, bawal doon yung mga hindi naman tungko. So, shout out! Parang ano yun, nilaglag mo pa yung nilaglag mo pa yung mga security ng, ng flip top Shoutout sa mga bouncer na flip top na kanyang nalulusutan. Ganto strategy niyan habang palihim kong pinagbamasdan. Naglalakad dyan, dahan-dahan. Nakala niya yung sikreto niya hindi na malalaman. Kaya yan nagkukulot-kulot na buhok para pag biglang tinignan, magpapanggap siya na halaman. Mga babae na basta na lamang dito nagsulputan. Bakit ka ba nandito? Mga PMC na sa battle rap nag-aangad ng respeto. Kaya itong mga mariaklarang ng gulo sa kuta ng mga bandido, gustuin mo man o hindi, alam mong mababastos ka rito. Palibasa okay lang kasi hindi ka na virgin. Mas gugustuhin ko pa rin yung mga babae sa probinsya namin na sa loob na ng bahay paggabi wala pang 7. Kaya kung magpapakasal kayo, piliin nyo berhen, tsak dadaling kayo sa heaven. Yung mga babae sa Maynila, competitive masyado. Akala mo, hanga ako sa inyo. Hindi rin. Ako yung hip-hop ghetto na hindi ganong believe sa gender equality parang sa Yemen. Yemen. Yun nga sabi ko kanina. Sobrang rare na mga ganung babae ngayon. Parang yung talaga sinasabi na dalagang Pilipina. Actually, hindi nga lang din hindi na nagmamatter ngayon kung sa probinsya o taga Maynila. May mga taga Maynila pero maraming factor no? Pwedeng upbringing, pwedeng environment, kaya yung mga babae kumbaga yung hindi ganun ka yung taas yung value nila no, or hindi ganun ka taas yung tingin ng value para sa sarili nila. Let me tell you this, no? Girls, papahalagahan kayo ng mga lalaki, irerespeto kayo ng mga lalaki kung paano nyo din irerespeto yung mga sarili nyo. Yun yung realidad doon, no? Yan lang yun. Simpleng lang. Thought lang. That's something for you to think about. No? Kasi kaming mga lalaki, though I also believe na men, tayo din, no, we are also responsible na i-uphold din yung value ng mga babae. So, yeah. In that case, I believe na we need each other, no? Bilang lalaki, tayo dapat ang initiator ng respect, tayo yung initiator ng love sa mga babae. Yung mga babae, they just respond, no? Yung mga babae kasi they just respond with disrespect if they feel disrespected by men. So, tayo para talagang mga lalaki, nasa atin pa rin yung responsibility na yun. Ang nangyayari kasi sa lipunan natin kasi nagiging normal na tayo kasi mga lalaki, ang tinitignan natin, gustong-gusto nating makita yung kultura, no? Yun yung sinasabi ng kultura na dapat sa babae yung sexy, yan, dapat naghuhubad, dapat revealing, ganyan. So ngayon, dahil yung mga babae, they're as emotional beings as they are, no, dahil sila ay mga emotional beings at ang gusto nila ay yung attention natin, they respond sa kung paano natin sila itrato. Dahil yung gusto natin ganun, yun yung gusto ng kultura. Kaya yung mga babae naman, in respond to that,
ginagawa nila, no? Parang nagiging normal na lang din yung kailangan revealing yung suot, kailangan sexy, ganyan, thirst traps and all, di ba? Pero um, what if, imagine kung ang maging normal para sa atin ay basic yung mga woman na may dignity, no? Yun yung ginugusto nating mga lalaki, yung mga woman na they know their value, they know how to honor themselves, at ganun din ginagawa natin. We give value to them, we give dignity to them, and we honor them, no? Believe that women will respond din, no? At maging normal din yun sa culture, no? Pero maging normal din yun sa culture na yung mga babae mag-respond din na ay magiging kailangan pala disente. Kung gusto nating maging ganun yung mga babae, kailangan maging ganun tayong mga lalaki. So, yun. Real talk, no? Real talk dito sa bar exam. Ina, physically nilikha kayong mahina habang kami mas malakas. Nope. Physically, siguro, yes. Yun na nga yun eh. Yun na nga yung sinasabi ko eh. Mas mahina sila. So, tayo yung mas malakas. So, dapat, bilang mas malakas tayo, tayo dapat yung nagpo-protect sa kanila. Huwag mo nang baguhin yung disenyong binigay ng nasa itaas. Gender equality. Matina, physically nilikha kayong mahina habang kami mas malakas. Huwag mo nang baguhin yung disenyong binigay ng nasa itaas. Gender equality, pero hindi kami gentleman pag di kayo pinaupo sa bus. Gender equality pala eh. Sige mamaya, suntukan tayo sa labas. Galing. Galing talaga ni ano. Though I don't agree sa views mo, no? Ganda nung ano, sobrang lap trip. Ganda. Paano niyo binabagsak yung mga punchlines. Di ba hindi naman pwede? Sigurado kulong ako pag sinubukan ko tong saktan. Matina, dapat mo yung maintindihan. Nilikha kayong mahina, kaya nga yung batas kayo yung mas pinoprotektahan. Kaya wag ka ditong umastang matigas eh, malambot ka pa sa breadcream. Sobrang init ko sa tour na ako magdudulot ng red skin. Itutuloy ko to hanggang makarating sa big screen. Para to sa mga champion ng FRBL na laglag sa Motus, ako magtutuloy sa Dave tsaka sa Treb's Dream. Sisiguraduhin ko ngayon na ako magiging bagong kampiyon at bida. Ako'y gutom na chess master, tapos ito lang hinain sa lamesa. Siguradong mati na si Matina at di nauubray ang baon mong pyesa. Kung dati tumalo ka ng queen, ngayon hindi ka lulusot sa dark horse ng liga. Galing, chess reference, no? Nice. Flawless rounds para kay Tolitz. Yan natin yung round 3 ni Matina. Akbadan! Dami na nilang naghahamon gustong sumubok sa galing kong malazay. Baka biglang mapasubo, pero kung ako sa iyo mas pipiliin ko sumuko. Kasi pag ako nanlamon, baka laway mo tumulot. Tanging rima lamang pampalasan, tira ko na pampatama. Di kailangan ng bara, di lang ang pambalas sa mga banat tila dinamita. Di lang basta may makaya sumabay sa meta, ibang klase to ng EA. Pinipilit pang makita, sinisilip pang maliko, iniibig pang ibida, sulat niya na pang mahina, guhit, ukit na pandiwa, matik sakin na yari ka, ulit na paghiwa, parang kinikilit ni Matina. Kaya mo yan? Nice. Malamang hindi, kaya magpigil. Ibabalik na kita sa source. I'm gonna leave you breathless, parang kanta ng The Course. Wala ka ditong maipagyayabang. Lalo antas ng sulat natin ay di rin pareho. Sa sugal na to, handa akong pumatay ng kasabong mala Gretchen Barreto. Quarters, tapos na akong basagin yung bungo mo. Side, sino susunod? Na mapugutan ko na rin ang ulo. Yun na ba yung banta niya? Yung inispit niya galing sa kanta. Ganda ng flawless, no? As in, nag-showcase naman dito ng rap skills si Matina. Hindi ko alam ba't nagsasalita pa si Tolitz. Alam ko, tapos na yung rounds niya. Ilang rounds ba to?
karta niya. Game! Ay, di, tapos na ba? Motusmati League. So, yun. Yung battle ulit, Tolitz versus Matina. So, tingnan natin yung judging, no? Kalisag, pinasastig unang para quarterfinals Metro Manila. Magingay pa kayo isang beses para sa kanilang dalawa. Tolitz versus Matina. Siyempre gusto ko magpasalamat sa Kaya tayo nasasabi. para kay Matina. Semifinals 2-1. Magingay para kay Matina. Shoutouts kay So, yun. Judging 2-1, panalo si Matina. Pero I think sa battle na to, para sa akin, tingin ko ay panalo si Tolitz. Pero maganda naman yung pinakita nila parehas. So, yun. Kayo, sa tingin nyo, nakapasa ba sila sa bar exam? So, dapat dyan sa comment yung mga verdict ninyo. Like and share na rin kung gusto nyo pang makakita ng iba pang bar exam session. See you sa next episode. Yeah,